So si R4, siya yung magti-trigger kay VFD to run. So may auxiliary contact si R4 dito, yung dalawang wire na tinuro ko, no? So dito yan kapag nag-close to, so si common at sa CD Usually, yung command niya dito from factory mga kirig, yung command niya to run and to stop is dito, no? So pinindot ko to, hindi siya gumana kasi minodify ko na yan mga kirig. So ang magiging control niya yan is dito na sa dito. So kung makikita niya naka-stop 229 volts, 0.01 amps. So kung yan naka-position na manual, so mag-start, press start. So nagra-run yan. So nakaraan yung VFD natin. Kita nyo. So kakirig, welcome to my channel. Nandito naman yung Ninja Electrician mga kakirig. So for today's video mga kakirig is may ginawa lang ako, nagasimbol ako ng control panel for 7.5 HP na submersible pump mga kakirig. So ang supply natin is single phase, tapos yung submersible pump natin is 3 phase, no? So kaya gumamit kami ng inverter VFD mga kakirig. So ito yung brand. So nagdi-deal din kami ng ganitong brand mga kakirig, pati yung controller mga kakirig, no? So actually is may amo ako nito. So ako lang yung tagagawa sa mga orders niya. So parang order niya ito mga kakirig. So ito yung inassemble na inassemble ko ngayon. So ang supply is single phase 220 volts and yung motor is 3 phase submersible pump 220 volts. So hindi ko na nakunan yung pag-assemble nito, yung pag-mounting ng mga devices kasi mababa lang yung memory ng phone ko mga kakirig, no? Kasi marami pa naka-store na hindi ko pa na-edit na videos kasi nung mga nakaraang mga weeks is busy tayo. Sa controller ko mga kakirig is sa loob. So may floatless relay. Ito yung sa ilalim mga kakirig ng deep well sensor niya. So ito is remote sensor na pwedeng i-run or operate via cellphone mga kakirig. So meron tayong mga breakers dito, main breaker. MCB lang yung gamit natin kasi mababa lang yung amperahe nito na kasi naka BFD tayo inverter, yung control relay, control circuit breaker. So gumamit ako ng 5 relay, no? Kung makita nyo may 5 relay dito, 1, 2, 3, 4, 5. So may paggagamitan ako niyan. So malalaman nyo rin yan. So siyempre yung box natin is may exhaust or cooling fan mga kirig, no? Kasi kapag ganito need niya ng exhaust fan para hindi siya mag-overheat. So ito yung in, no? Papasok yung hangin. So ito naman yung out. So dito ako medyo natagalan mga kirig kasi yung butas dito mga kirig is minanual ko lang na butas-butasan mga kirig, no? Kasi mas safe, mas okay lang din pag ganito. So ganun din sa kabila. You know, manual din yan. So in fairness, parang okay naman tingnan. So dito sa labas mga kirig, yung indicator lights natin. So ito is volt and amp voltmeter. So ito yung BFD fault. So mag-fault siya, ilaw to. So run at stop. So ito yung start stop na button. So sa ating selector switch mga kirig is ang setup ko dyan is dito is remote, no? Kasi 3 position to. So usually auto, hand, auto, off, manual. Pero sa akin mga kirig, ang ginawa ko is remote, hand, no? Sa gitna, hand. Again, remote, hand, at saka auto. So pag sinabi kong remote,
So makokontrol siya via cellphone, mobile apps, mobile phone. So pag auto makirig, so naka-auto lang siya, so wala siyang connection sa remote or sa mobile or ano sa mobile control, sa cellphone control. So ang off position natin mga kirig is nakaset siya into manual. So start stop natin dito. So approve naman ni sir ito, no? Kasi gusto niya rin na may manual. Pero safety pa rin ang circuit natin dito, kaya maraming may 5 relay ako doon kasi inassign ko na yon para maging okay yung circuit natin. So ang gagawin ko na ngayon mga kirig is magwa-wiring na tayo dito mga kirig, no? So power circuit at saka control circuit. So ipapakita ko rin yung diagram nito mga kirig, no? So tara. This ang mga kirig. So ang unahin ko ngayon is yung power circuit. So buksan natin to. So ito yung nasa loob ng BFD mga kirig, no? So ang gagawin ko ngayon, ito yung terminal block for incoming mga supply. So dito, tapos tatakbo dito sa in ng circuit breaker natin na main. Tapos yung out niya is dito natin i-connect sa input niya, no? So dito tayo pag-connect. Tapos yung out niya, yung 3-phase na out, is dito natin itatap sa terminal block na ito. So dito na rin sila tatap sa motor, no? So yung mga controller natin dito, so dito tayo magko-connect. So terminal dito rin tayo mag-connect mga kirig para kapag i-ready na natin to, kapag i-install na ito is dito hindi na nila ito bubuksan. So dito na lang sila magtatap mga kirig, no? So sisimulan ko na. So ayan mga kirig, ito yung supply natin, no? Ito na dito na tap yung supply. So ito yung dalawang wire is patungo sa breaker. So yung line 1 natin is dumaan sa current coil, no? Current coil para ma-read niya yung amperahe. So sa line 1 yan. So sa line 2 is direct lang sa breaker, no? So ayan. So kaya yung ginawa ko, may mga liko-liko para umabot yung wire natin dito, no? Para ma-read niya. So next is out ng breaker to dito sa in ng input ng BFD. So actually mga kirig, dual to siya mga kirig. Pwede siya 3-phase yung supply niya, pwede rin single phase. So ngayon yung supply natin is single phase lang. So dito tayo sa R at saka sa S. So dito natin itatap yung sa input yung supply R at saka S, no? So yan yung gagawin naman natin ngayon. Yan magakirig from breakers out, no? Going to VFD input. So dahil single phase lang, so dalawang linya lang, R at saka ST, no? R at saka sa S or sa line 1, line 2. Kasi single phase lang siya yung supply natin. So next natin gagawin, last for the power circuit, is itong UVW, yung output niya, yung going to motor. So i-connect natin siya dito to dito sa mga terminal block mga kakirig. So mga kakirig, ang gagawin ko na ngayon is control circuit wiring mga kakirig. So let's start.
kakirig, no? Mga kakirig. So tapos na natapos ko ng wiringan lahat, control circuit at saka yung power circuit, no? So buksan natin. So dito yung sa control circuit natin na controller, no? So ito yung sa run, command for run. Ito man ginamit natin yung auxiliary contacts ng BFD. So ginamit ko siya bilang indicator for fault. So mag-ilaw yung fault dito kapag fault indicator kapag nag-fault ito mga kakirig. So andito naman yung mga terminals natin. So kung makikita nyo is yung input natin is single phase lang. Pero itong type na BFD dito mga kakirig is dual, no? So makikita nyo is kaya rin yang pwede rin yan sa 3-phase input. So yung sa amin or yung sa Lakaser is single phase lang yung supply nila. So kaya dalawang linya lang yung naka-supply dito or nakalagay. So hindi po lahat ng BFD mga kirig is ganito yung connection sa input, no? Kapag single phasing. So basahin muna talaga natin yung manual, kasi kung minsan meron ding R at saka at T lang yung susupplyan para sa single phasing. So dito is R at saka S yung input para sa single phase na supply. So kung makikita nyo yung 3 phase, yung output is 3 phase mga kirig, no? So ito yung patungo sa motor. So yung ground wire natin dito is hindi pa natin nilagyan ng wire. So maybe doon na sa site mga kirig. So ito yung terminal ng power supply natin. So yung mga sa sensors ng pump, no? So yan. So try natin siya iti-testing. So ito sa taas, voltmeter at ammeter, volt, run, stop, start, stop. So itong 3 position natin is dito is remote. So kapag ganitong pwesto mga kirig, naka-remote yan. So ibig sabihin under yung controller natin via cellphone mga kirig na command or mobile phone. So dito sa gitna, yung off position natin is ginawa pong manual. So kapag ang tagging dito is manual mga kirig. So dyan na tayo gagamit sa mga push button. So dito naman mga kirig is yung auto. So ibig sabihin tatakbo yung motor via sensor. So yung remote lang mga kirig is naka-auto din siya. Pero yung main command niya is mobile phone, no? So sa auto is direct na aandar, pero may sensor pa rin yan, no? So try natin power up mga kirig. So makita nyo yung yellow wire. So pasensya na, wag nyo lang yung gayahin mga kirig. So on natin. So bali may dalawang blower to mga kirig. So yan, mandar yung dalawang blower in at saka out. So ito yung potentiometer natin. So maximum is 60 Hz, naka-program na yan. Factory default. So usually yung command niya from factory mga kirig, yung command niya to run and to stop is dito, no? So pinindot ko to, hindi siya gumana kasi minodify ko na yan mga kirig. So ang magiging control niya yan is dito na sa dito. So kung makikita nyo, naka-stop 229 volts, 0.01 amps. So kung yan naka-position na manual, so mag-start, press start. So nagra-run yan. So naka-run yung BFD natin. Kita nyo. So testing muna, wala pa yung load mga kirig, pero kapag umandar na ito mag-ilaw, iwasan nyo yung hawakan yung mga terminals na yan mga kirig, kasi may kurente na yan. So ayan. So pag stop natin, so stop. So nag-stop din. May acceleration at deceleration yan. So pwede natin yan kukunin, yung acceleration at deceleration. Depende po sa application natin mga kirig, no? So pero dito may acceleration at deceleration to. So pwede natin yan i-off yung deceleration niya. Yan, naka-stop. So i-auto natin mga kirig. Hindi yan na-under agad kasi kunwari naka-open yung namatay, natandog.
Okay lang pala. Akala ko na ano. So hindi pa yan mag-start kasi kunwari itong sensor is naka-open. So ibig sabihin low level or basta naka-open siya, nag-trigger. So kapag kunwari okay yung level ng tubig, so yan, nagra-run siya. No? Mataas yung level ng tubig kunwari sa ilalim, so nagra-run siya. So medyo mataas yung acceleration time niya, pwede natin yan i-adjust maya-maya. So maabot na. So kunwari kung bumaba yung tubig mga kirig, so ayan. So ipapakita ko mga kakirig yung diagram. So yan yung set natin na automatic. So ganon din kapag babalik na taas yung level ng tubig, babalik din niya na aandar. So adjust natin yung acceleration at deceleration niya, medyo mataas yung time ramp. So dito sa remote, no? So hindi rin yan na-under kahit na i-short natin yan sa remote, no? Tingnan nyo, hindi yan na-under kasi need pa na ang command ng soon off mga kakirig. So yan yung kaibahan ng remote auto at saka yung auto mga kakirig. So ang una kong ipapakita mga kakirig is itong power circuit diagram mga kakirig, no? So ito yung design ko sa connection sa power circuit. So ito yung line 1 line 2 yung terminal block, yung incoming natin. So patungo sa line side terminal ng main MCB natin or main breaker, no? So tapos yung load side niya is doon nakakonect si VFD input, yung R at saka S. So makikita nyo naman po yan sa video. So dito po rin nakakonect yung current coil natin at saka yung para sa volt and amp monitor natin. So itong dalawang wire ito mga kirig or itong linya is ito yung volt monitor. So dito niya i-read yung voltahe mga kirig. So 220 lang to mga kirig kasi 220 din tong supply natin. So ito naman yung para sa amperahe, no? So yung makita nyo sa video ko. So yung fan natin, so nakikita nyo pagka-on ko sa main breaker is umandar agad sila. So dito ko nilagay sa main breaker yung supply nila, no? So pwede, pasensya na sa maduming ko kung mga kirig na may tinrabaho lang ako. So pwede nyo siya i-modify. Yung fan natin sa is pwede natin i-modify na aandar lang siya kapag nag-run yung BFD, no? Pwede rin yan mga kirig. So pero sa design ko muna ngayon is ganito na muna, no? So para hindi masyadong complicated. So baka next time ipapakita ko sa inyo kung paano synchronize yung fan dito sa inverter natin or sa VFD, na aandar lang yung fan natin or exhaust fan kapag nag-run siya mga kirig. So kapag nag-stop, mag-stop din siya. So sa ngayon, dyan na muna, manual lang muna sila dyan. So dito naman sa output, no? Ito yung UVW. So ito yung nandoon sa video ko, yung actual na pag-wiring. So ito naman yung terminal block, no? So UVW. Tapos yung sa ibaba, doon na magtatap yung motor natin, no? So yan yung ito sa actual na to sa video, wala doon sa demo kasi ma-install na, malalagay lang ito kapag mag-install or install na ang BFD or yung panel sa actual mga kirig. So next mga kirig is yung control circuit nito mga kirig. So ito naman yung sa control circuit mga kirig, no? So ito yung diagram niya mga kirig. So ito yung control circuit natin na miniature circuit breaker. So ito is ang coil ng floatless relay natin, no? So yung ang limang relay is andito, R1 coil, R2 coil, R3 coil, R4 coil, R5 coil, no? So kung makita nyo dito, auto, hand, yung off position is ginawa nating hand at saka yung sa kabila is yung remote auto. So kung makikita dito nyo sa auto, so may relay dito,
Tapos dito may open to mga kirig ha. So ito yung floatless relay na auxiliary contact, no? Sa kanya yan. So mag-close to kapag maraming tubig, no, sa ilalim. So ang main na pinapaandar dito is ito si R4. So si R4 siya yung magti-trigger kay VFD to run. So may auxiliary contact si R4 dito, yung dalawang wire na tinuro ko, no? So dito yan kapag nag-close to, so si common at si digital input number 2, siya yung forward run, no? So kapag nag-close to, so may signal na darating papasok kay digital input 12, so from common to digital input 12, which is set ko as forward run. So kaya dito sa relay, si R4 yung kino-control, or si R4 yung main objective nila para mapaandar yung VFD, no? So ito yung auto natin. So kapag nag-off, kapag nag-open to low level, so mamatay yung R4, so patay yung VFD natin. Yung yung mag-stop yung run ng VFD. So dito naman sa remote mga kiri, kung makita nyo may R2 din dito. So may gamit tong R2. Si R1 at R2 may gamit yan. So makikita nyo rin yan mga kirig. So may R2. So pag dito tayo sa remote auto, under si R2. Tapos masupplyan yung remote natin, which is on off, no? So si R3 is naka-interlock kay remote, no? So hindi pa yan mag-energize si R3 kung walang signal galing sa phone mga kirig na run, no? So kaya dito si R3 normally open is naka-open pa rin mga kirig. So kahit maraming tubig dito mga kirig, hindi pa rin na-under mag-energize yung R4 natin, no? Kasi open pa yung R3. So maghihintay tayo na may signal galing from phone para mag-close to. So kapag may signal na on na doon sa cellphone, so i-energize ng soon off itong R3 coil, so mag-close na to. So mag-energize din R4 natin, so tatakbo yung natin ang VFD or yung motor, magra-run yung motor natin. So ito yung kaibahan sa auto at saka sa remote. So kung makita nyo, sa auto is direct lang, no? Kapag mag-energize si R3 at saka si floatless relay mag-trigger, mag-run. So while sa remote auto is kailangan pa ng signal from phone para ma-energize yung R4 natin, no? So dito naman sa manual mga kiring, dito yung manual natin, start stop. So kapag naka-hand or manual sa position, nasa gitna. So dito yun mga kirig, no? So start stop. So makikita nyo maraming interlocking mga kirig. Ginawa ko yan para iwas na ma-bypass yung mga yung sa auto natin na circuit at saka sa remote natin nga circuit. Kaya may mga interlocking tayo na ginawa dito. So kung titingnan nyo, kapag nag-auto tayo, mag-activate si R1. So kahit anong press mo kay R1, no? Hindi yan mag-energize si R4 kung naka-energize si R1, kung nakaset si auto. So kasi may open dito, ma-open ito pag na-energize si R1. So hindi magagamit yung hand natin dito kapag nag-auto siya. So kapag nag-remote auto din tayo, mag-energize si R2. So nandito yung R2 natin dito, no? Mag-open to, so hindi rin, kahit ipindutin mo yung start, hindi rin yan gagana yung R4 mga kirig. So gagana lang yung start stop natin or hand na operation is if naka off position siya, which is ginawa ko siyang hand, no? So kapag na-energize si R2 at si R1 mga kirig, so close. So pwede natin ma-hand yung R4 natin. So kung makikita nyo, close lang, kapag close lahat yan, so pag press natin R4, so gagana yan. So wala ring mangyayaring magba-bypass kahit mag-close ito, kasi si R3 is open, R1 is open, R3 is open. So yan yung ginawa ko kung bakit maraming relay ako doon mga kirig. So dito naman mga kirig, sa fault indicator natin sa VFD, yung VFD multifunction natin na terminal, yung TA at TC, is sinet ko pang digital, parang digital input din siya mga kirig, pero pwede natin siya maset kung anong pwede maging function natin. So yung fan natin is pwede natin siyang i-interlock dito, no? Na kapag mag-run yung VFD,
tsaka lang aandar yung fan natin, no? Pero dito mga kirig, ang function ng VFD multifunction natin na terminal is fault lang. So ibig sabihin kapag mag-fault yung VFD, magko-close to. So kaya iilaw yung VFD natin na fault, no? So si R5, ginawa ko siya, nilagyan ko siya ng relay, hindi ko dinirect mga kirig. Kasi gumamit ako ng mga auxiliary contacts, no? So pag energize pag close nito, pag kunwari nag-fault, so mag-energize si R5, so mag-close to si R5, so iilaw yung BF default. So while yung ang run at saka stop is stop yan, no? Stop yan kasi ito pwedeng wala ito mga kirig, no? Na nalagyan ko na lang yan. So pag iilaw to siya mga kirig. So yan yung ginawa ko mga kirig. Ito yung control circuit niya. So sana naintindihan nyo mga kirig. So kung gagayahin nyo to mga kirig, okay lang. So sana makatulong, no? So kung gusto nyo pa itong i-modify or meron kayong ibahin, so pwede nyo rin yung ibahin or i-modify mga kirig, no? So basta sa akin lang yan na design. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig, no? So kayo na po bahala sumuporta sa ating channel. Salamat!